the path to perversion. Ano po ba itong landas na ito na patungo sa kabuktutan? Yan po yung kadalasan tinatahak po na marami ano po. Di ba sabi ko sa kawikaan, di ba? Mayroon landas na matuwid sa paningin ng tao, subalit ang dulo nito ay kapahamakan. So mga kapatid sa Panginoon, ingat po tayo mabuti ano po. Dahil gahibla lamang po ang difference po niyan. Okay? Tayo na po sa pag-aaral po natin. There is a sad story of the perversions of public practice. Ano po ba ito mga bagay na ito? People religiously perverted. Maging yung kanilang sa pagiging religyoso, yung kanilang kaugnayan sa espiritu ay nandun na sa baluktot na kalagayan. Sabi po ng verse 25, Tinaligdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ng nilalang sa halip na ang mga lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So, ang focus po natin is the person who create us, the person who save us, the person who guide us, which is the Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Then number 2, ang people morally perverted. Maging yung kanilang mga pag-uugali, yung kanilang mga kaugalian na, minsan naging baluktot na rin po yung kanilang pag-iisip. Sabi po ng 26 to 27, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay ng pita, ayaw na makipagtalig sa babae, sa mga babae, sa mga lalaki, sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginagawa ng mga lalaki, ayaw makipagtalig sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na umaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya, kaya hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawa. May parusa po yan. Kaya nga, better check our moral, no? Kasi ang akala natin sa mga kabataan, lalo na especially ngayon, ano po, kala nila lahat na nakikita nila sa social media, tama. Kaya nga, lapit natin yung buhay natin sa Panginoon. People intellectually perverted, even their intellect. Maging yung kanilang mga pag-iisip, maging yung kanilang mga natututunan o nalalaman na hindi po talaga kaugnay sa ating Panginoon na dapat po natin ingatan din po yun. Sabi po sa 28 verse 32, basahin po natin po. Sapagkat ayaw nilang puminala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga dito pang naasal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masamang isip na puno sila ng pag-aingit at masamang hangarin na umaling sila sa pagpatay, pagkatalo, pagdaraya. Sila'y masisitsit, mapanirampuri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha sa kasamaan, mga sumaib sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, gayunman patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. So, nakikita na natin ito, no? Ganito na yung kalakaran sa mundo po natin. Nagiging masakit tayo, nagiging galit po tayo, walang pakundangan sa kapwa, nagiging masisitsit po tayo. Ang dami mga ganitong mga bagay na ginagawa na po natin sa mundo po na ito. Wala na po talaga tayo sa mga bagay na pinag-uutos sa atin ng Panginoon. So, we better check our status of in our life. Kailangan po na pakita po natin kung baka isa na po tayo sa mga ganitong bagay. Kaya nga, alam nyo, marami po sa mga tao ngayon hindi na maturuan. Kasi nga, yun na yung kanilang tinatayuan. That was their style in life. Yun na po yung kanilang estilo sa pamumuhay po nila, which is perverted already. Amen. What caused this tragedy? Ano po ba yung parang nangyari po itong masaklap na pangyayari sa buhay po nito? Why would people fall so far from truth? Bakit po nahulog po sila instead na nasa katotohanan sila? Naligo na po yung kanilang landasin because they are separated already to God. Pag ano na po yung ating mga pag-uugali, ano po? Halimbawa, napuno na po tayo ng pagkainggit, masamang hangarin, na umaling na po tayo sa pagpatay, pagkatalo, pandaraya, sila'y masisitsit, mapanirang puri, napopood sa Diyos, walang pakundangan. Yung mga bagay na po ito, ibig sabihin, you are already separate to God. Pag ginagawa mo na lang yung sarili siyang sa'yo na lamang, you are separate to God. Obviously, wala nang Diyos na nag-lead ng buhay mo. You are into the path of perversion. Balagtot na yung daan mo.
Liko na yung iyong landas. Kaya hindi na po yung patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo po nag-church po tayo para ma-guide po tayo. Kapag mga kapatid sa Panginoon, ang dami po mga nagsasabi, minsan, na kahit hiwalay sila sa Panginoon, nandun pa rin sila sa landas na matuwid. Kapag hindi po tayo maitutuwid ng landas kung tayo po'y lumalakad sa sarili lamang po natin. Kaya nga sabi ng Lord, napakahalaga ng pagtitipon. Napakahalaga ng pagpapalakasan. Napakahalaga na mayroong naglilid po sa atin. Napakahalaga na may mga elders tayo, may mga mentor tayo, meron tayong mga pastor, meron nangangalaga ng espiritu natin. Bakit? Para naiingatan po tayo. Na kapag meron tayo mga lihis na landasin, sila po yung magtutuwid sa atin. Sila yung mag-aangay sa atin. Kaya nga meron tayong good shepherd for us to walk into the valley para doon tayo lumakad sa tamang landasin ng ating Panginoong Jesucristo. Now, why the path of perversion people? Bakit po ba ito yung kumagay parang kinahulugan ng mga tao po sa panahon po natin ngayon? Kasi ito na po yung pamumuhay sa mundo At alam niyo po ba kung bakit nagkaganito po ang maraming tao sa mundo po natin ngayon? Even Christians today, ganito na rin po yung nangyayari. Number one, they forget God's position. Hindi nila alam kung saan nila ilalagay ang Panginoon sa buhay po nila. Sometimes, God is really separated to a person. Lagi na naman po, ito ikaw ang Diyos nandun. Hindi tayo nagiging united with God. Nawawala yung commune natin sa Panginoon. It is better to have communion with God. Pag sinabing communion with God, tayo dapat laging kasama, matikit palagi tayo sa ating Panginoon. Amen? Walang araw, walang panahon na hiwalay tayo sa Panginoon kasi talagang malalayo po talaga tayo ng landas. They glorified Him not as God. Kaya tayo lagi nagpupuri sa Panginoon. Kasi this is how we close our life to God. Yun yung kailangan ng maging hangarin natin. Paano ko magiging close sa Lord? Paano mailalapit yung buhay ko sa Panginoon? Don't be interrupted, please. Dito po ngayon mag-focus. Gusto ko pa na malaman niyo po ito. Na hindi porke nagtatrabaho ka, matigid ka pa rin sa Panginoon. Hindi nag-aaral ka, matigid ka pa rin sa Panginoon. Hindi dahil malayo ka, nandun pa rin sa puso mo, Lord, come on, hindi po ganoon ang dapat na maging kaisipan natin. It is perverted intellect. Mali po yung bagay na yun. Balugtad po yun. Hindi yung mga nagsasabi na malapit ako sa Lord kahit hindi ako nag-church. Come on. Balugtad po yun. That is the way to the path of perversion. Ngayon, dapat na makita po natin na hindi po natin kalimutan kung nasan dapat ang lugar ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, we keep always worshiping the Lord. We keep always studying the Bible, the words of God. We keep always know the will of God into our life. Dapat na lagi po natin iniingatan sa buhay natin yun. At lagi po tayo malapit sa mga bagay na yun. Sabi po dito ng Romans chapter 1 verse 21, kahit na kilala nila ang Diyos. Di po ba marami po nakakakilala sa Diyos? Even Satan, kilala niya ang Diyos. Pero, di ba, nananampalataya sa Satan, nanginginig pa. Pero, nag-church ba si Satan? Hindi. Nagpe-pray ba si Satan? Hindi. So, ganun din po tayo. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan man. Sa halip, naghanga-hanga. This is perverted intellect. Sa halip, naghanga-hanga sila ng mga bagay na walang kapuluhan. Kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Kaya bumaluktot yung kanilang kaisipan. Kala nila, pwede pang itong ganito. Kala nila, pwede pang itong ganito sa harapan ng Panginoon. Which is perverted already. Sa simula pa lang makikilala na natin ang Diyos. Diba? Sa simula, alam na natin, kilala na natin ang Panginoon. Pero hindi naman po natin ito pinapansin. In what way? Hindi natin pinapansin yung kanyang salita. Hindi natin ini-involve yung sarili natin sa Kanya. Hindi tayo nakikipag-commune sa Kanya. Amen? Amen? Alam niyo po ba na tayo po lahat is required to commune with Him? Kailangan na madikit lagi ang buhay natin. We keep our adherence to Him. Amen. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung malayo yung buhay natin, if we have a gap between God and I and us, alam niyo, ang labo po noon na tayo po ay may tawid ng Panginoon. Kaya nga po naparito ang Panginoon
to become our mediator para mapaglapit po tayo sa Ama. Amen. Pero, kung hindi tayo lalakad with Christ Jesus, hindi po mangyayari yun. Magiging perverted po yung ating landas. They did this even though they knew God. Kahit kilala na nila ang Panginoon, pero hindi pa rin po nila pinaglilingkuran, hindi pa rin po nila pinasasalamatan, hindi pa rin po nila binibigyan ng panahon sa buhay po nila. Mas binibigyan nila ng panahon yung ibang bagay sa buhay nila rather than na maibigay dapat nila yung buhay nila sa ating Panginoon. They did not give Him first place in their lives. Hindi po nagiging una sa buhay po nila ang Panginoon. Pangalawa lamang, pangatlo, pang-apat pa, o panghuli na ang Diyos sa buhay po nila. Which comes first into your life? Minsan yung iyong career, minsan yung pamilya mo, minsan yung sarili mo. Yun yung nauuna at hindi ang Lord. Kaya tayo nagiging pervert pagdating sa mga bagay na ginagawa po natin. Kaya po nagiging palungkot yung ating landas. It is because God is not the first in our life. Amen. Actually, He was the one who did us and not us. Lord, sunod ka lang sa akin, mali na agad. Kailangan, Lord, susunod ako sa iyo. I will follow you, Lord. Sabi ni Jesus kay Peter, come, Peter, follow me, and I will make you a fisher of men. Tinawag niya si Peter. Sabi niya, Peter, sumunod ka sa akin at gagawin kita mamalakaya ng mga kaluluwa. Kapatid sa Panginoon, hindi ba pwedeng tayo yung nangunguna? Lord, basta sundan mo lamang ako kung saan ako pupunta. Baliligaw ka. Jesus must be the first place in our life. But choose a dangerous way to live. Pagka nalilito raw po, ikaw ang nauna, ibig sabihin, you are in the dangerous lives. Mapapahamak po talaga tayo. Dapat una ang Lord. We keep on asking Him, Lord, ikaw ba nasa una ko? O baka nasa likod na kita? Lagi mong tatanungin ng Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa ko, dapat si Jesus yun na uuna. Kung hahanapin mo siya, huwag mo siyang hanapin sa likod mo. Hanapin mo ang Diyos na nandun sa harapan mo. Pag hindi mo siya nakita dito sa harapan mo, lumipat ka doon sa likuran at paunahin mo si Jesus sa buhay mo para maituwid ang landas mo. Pilipos chapter 3 verse 19. Kapahamakan ng kahinatan nila sapagkat ang Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na what? Makalupa. So ayaw ng Lord na inuuna natin yung mga bagay na makalupa. And supposed to be, if you accepted already Jesus in your life, we are now looking forward into eternal things. Which is heaven things. Yung mga bagay na makalangit na. Kasi yun yung leading sa atin ng Lord eh. Ibig sabihin, kapag yun na yung laman ng isipan mo, ibig sabihin, you are on the right track of your life. Amen. Yung buhay natin patungo na kay Kristo. Yung buhay natin patungo na sa trono ng Diyos. Amen. Pero, kung si Jesus is behind you, lumalakad ka sa mundo ng ito, iba ang inuuna mo, I tell you, naliligaw ka na Lord. Amen? 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 Amen. Question. Is Christ Lord of your life? Kung tatanungin ka ngayon, si Jesus ba talaga yung Panginoon sa buhay mo? Kung papansin po na karaniwan po sa buhay po ng bawat isa po sa atin ganito eh. Is the Lord of the planet, the Lord of your plans. Minsan nagpaplano po tayo sa ganang sarili lang natin. Ito yung plano ko, ito yung plano ko, ganito ang gusto kong gawin. Pero, nag-ask ka pa kay Lord, Lord, is it the will of you? Ito ba yung plano mo para sa akin? Hindi natin tinatanong yun. Basta wala ka lang pakialam dito, Lord. Basta bantayan mo na lang ako. Pag napapahamak na ako, ligtas mo ako. Ganun tayo eh. Nasa likod lang ang Lord. Backdrop lang ang buhay natin ang Panginoon. Kaya nga, kailangan po natin malaman po dito. Pag nagpaplano ka, dapat unahin mo muna, alamin mo kung plano rin ng Diyos sa buhay mo, yung plano mo. Amen. Minsan ang plano lang ng tao na susunod po sa atin. At hindi po yung plano ng Lord ang ginagawa natin. Pag plano na ng Lord, rejected na sa tao yan. Pag plano po ng tao, okay, good ako dyan. Kaya nga sabi sa atin, ang Diyos lang natin yung mga bagay na makalupa. Kapahamakan. Ang sabi po sa atin ng Aklat ng Pilipos. Sabi po sa atin ng Santiago chapter 4 verse 13 to 16, makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoon bayan,
At 1 taon kaming mananatili roon, mangangalangan kami, at kikita ng malaki. Tiwalang-tiwala siya, no? Alam niya naman yung gagawin niya sa buhay niya, ano po? Verse 14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Hindi natin alam kung ano yung kakaharapin natin eh. Only God sees everything. Amen. All things are transparent to God. Nakikita ng Diyos kung ano yung mangyayari. Minsan yung sa tingin natin, ito yung magpapayaman sa akin. Ito yung magbibigay sa akin ng magandang buhay. Yung pala hindi siya. Yung pala nandun. Amen? Amen. Minsan namimili tayo sa sarili natin eh. Pero hindi yung pinili ng Lord para sa iyo. Kaya ano nangyayari? Napapahamak tayo. At hindi nagkakaroon ng kapayapaan sa buhay yung mga plano natin. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit ngayon, kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, iyan ang masama. Alam niyo po ba, ganito po yan eh. Making your own plans is boastful to God. Amen. Nagyayabang po sa Panginoon yan. Pag may plano ka ng hindi plano ng Lord, nagyayabang tayo sa Panginoon. Amen. Better check your plans. Kung ito po yung plano mo, ay plano ng Diyos sa iyo, ibig sabihin that is good. You are on the right path. Pero kung yung plano mo ay hindi naman plano ng Diyos, hindi silang ayunan ng Diyos, I tell you, kapahamakan ang kasasapitan po nun. Amen. May mga landas na matuwid sa paningin ng tao, subalit sa dulo nito ay kapahamakan. Kaya nga kung titignan natin, it is better for me, it is good for me. Ito yung makapagbibigay sa akin ng maganda sa buhay nito. Pero at the end of that, a big regret will happen soon. Na kapag hindi si Jesus yung nagplano sa buhay mo, I tell you, hindi talaga magiging maayos ang buhay mo. It's the Lord of the heavens, the Lord of your home. Kadalasan, kilala natin ang Diyos eh. Jesus is my Savior. Jesus is Lord to me. Jesus is the Lord of heaven and earth. Madalas sinasabi po natin yon. Pero ang totoo nito, sino ang nasusunod sa tahanan mo? Di ba hindi ang Diyos? Minsan pa nga yung mga kasama lang natin ang nasusunod sa atin eh. Hindi ang Diyos. Na kapag sinabi ng Lord sa iyo, kung minsan, gawin mo itong bagay nito, minsan hindi natin sinusunod. We neglect what is the command of God into our will. Pero, kapag tao lang ang nagsabi, minsan ang bilis mo pang sumunod agad. It is shameful to God. Nakakaya sa Panginoon. Tinuturing mo siyang Diyos, pero hindi siya nakakapangyari sa tahanan ninyo. Minsan ganito pa nga po ito eh. Minsan nagagalit pa po tayo, ano po? Kapag halimbawa nagpapatugtugan ng worship sa tahanan ninyo, nagagalit, ayoko niya, mas gusto ko yung Lady Gaga. Ay, nako. Kaya nga Lady Gaga eh. Amen. Lady Gaga ka ba? Hindi. The Lord is with us. Jesus is with us. Kailangan yung mga bagay na pinangyayari natin sa tahanan natin it was led to us by Jesus. Amen. Here's our path. Here's our way. Amen. Siya po yung ating daan eh. Kaya nga, daan po sa kaligtasan, dapat siya na po yung nananaig sa tahanan po natin. Amen. Sabi po ni Josue, no? Sabi ni Joshua, 24:15, at kung ayaw ninyong pagmaglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos ng pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinamba dito sa lupain ninyong tinitiran. Ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod sa Diyos lang. Amen. So, yun din po yung dapat na ilid natin sa tahanan po natin. Kailangan i-bring up natin yung pamilya po natin into Christ Jesus. Amen. Huwag tayo magkaroon ng ibang Diyos. Dapat si Jesus lamang po talaga. Yung nakabantayan, He is our Father, He is Jehovah Nissi in our life. Siya po yung dapat na binabantinan po natin. Amen? Hindi yung napuli ng anak ko na nagsasabing graduate siya, pasado sa board ng engineer. Hindi po yan yung binabantayan natin. Ibantayan natin the words of God in your home. Amen. Kasi we are being proud of Christ Jesus. Siya yung Lord ng ating tahanan eh. Amen. 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 Minsan kung ano-ano yung mga nilalagay po natin sa harapan ng tahanan natin, pero yung mga bagay na makapagpaparangal sa Diyos, wala doon sa tahanan mo. Amen? Amen. Minsan, ang dami mong mga quotation doon, ano?
Di ba? Sabi niya gano'n, ayun, kung may tiyaga, may nilagang. Kaya tuloy, yung nilagang na kukuha mo, nilagang talbos ng kamote. Di ba? Hindi nilagang baboy. Pero kung ang Diyos ang ibabandera mo sa buhay mo, nako, I tell you, baka nilagang baka palagi ulam mo. Amen. Nagugulat ka, araw-araw mong kumakain nilagang baka, pero hindi ka nakaka-high blood. I praise God, alam niyo po, last, ano ba yun? Nagpa-check up ako, nagpa-laboratory po ako. At sabi ng doktor sa akin, ano ba naman, pastor? Masyado kang conscious sa katawan mo. Wala ka naman sakit eh. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, Dok, minomonitor ko lang yung kalagayan ko kasi sabi ko nararamdaman sa katawan ko. Sabi niya gano'n, bakit kasi hindi ka mag-relax? Sabi niya gano'n sa akin, bakit hindi ka mag-relax? Yun lang naman kailangan mo eh, stress. Kasi pag stress po tayo, talagang ang dami po talagang sisirahin sa katawan natin. Amen? Now, listen to this. Pag natutunan mo na ang Diyos, ang naging Diyos ng tahanan mo, hindi ka mai-stress. Alam niyo kung bakit? Kasi matututunan mo na magkaroon ka ng contented with peace, joy, and what? Abundant in your family. Amen. Kasi kung minsan, alam niyo, akala natin na makakapagpasaya sa buhay natin, pera eh. Di ba? Kaya yun yung Lord ng buhay na ng tahanan natin eh. The Lord of our home is money. Di ba? Kundi sana mo si Manny Pacquiao eh. Hindi pa rin. Amen? Pero gusto ko malaman mo, kahit na wala kang pera, makikita mo, ang ganda ng inyong tahanan. Amen? Sino dito yung merong magandang tahanan? At tignan nyo, hindi nyo masabi na maganda yung tahanan nyo. Kasi, pastor, balik lang bahay natin eh. Hindi naman yun ang tinutukoy natin eh. Kung yung bahay nyo, ano? Ang magandang tahanan, yung si Jesus palagi yung nakakamdaman mo doon sa tahanan nyo. Amen? Amen? Kaya tuloy, iba-iba na yung mga kumakatok sa tahanan nyo eh. Maniningil po ng tubig, maniningil ng kuryente, maniningil ng utang. Kaya yun yung mga dumarating at kumakatok sa tahanan natin because the Lord of our home is not Jesus. Pag si Jesus yung Lord of your home, makikita mo, may breakthrough po doon. Amen. Kaya nga sabi po ni Joseph po dito eh, sabi niya, ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Even trials come, sabi po ni Joshua, me and my household will serve the Lord. Ikaw, kapag ka wala ka ng pera, sino na pinaglilingkod? Yun lang. Kaya nga dapat alamin mo na ang Diyos dapat ang maging Panginoon sa iyong tahanan. Amen. Is the Lord of the age, the Lord of your agenda. Yan. Kadalasan, lahat ng mga agenda natin, hindi si Lord eh. Hindi si Jesus eh. Iba yung mga agenda natin eh. Yung agenda natin, iba yung nagiging kasama natin eh. Yun ang pinaka-napaka-delikadong bagay. Na kapag hindi si Jesus yung laging kasama mo sa lahat ng mga agenda mo, minsan alam mo yung mga pinagkakabalahan natin, tignan mo kung nandun si Jesus. Amen. Pag wala nandun si Jesus, iwanan mo yun. Tanggalin mo sa agenda mo yun. Amen? Amen. Kaya lang, kung minsan ang kaisipan nga ng tao, because of perverted intellect, akala nila, si Lord pa rin yung kasama nila doon. Amen. Na kahit na nakikipag-aaway na po sila, kasama pa rin nila si Lord. Amen? Kaya sinasabi nila, daw matatakot sa iyo, lalabanan kita kasi kasama ko si Lord. Diba? Eh, away yun eh. Ayaw naman ng Lord na makipag-away ka. Kaya nga, kung minsan naman, tingnan niyo po, kung minsan, nagiging masaya ka kapag marami ka ng pera. Pagka kumikita ka ng malaki, bless ako dahil si Lord yung nag-bless sa akin ang laki ng kita ko. Pero gusto kong malaman mo, hindi sa lahat ng laki ng kita ng tao, si Lord ang kasama mo doon. Amen. Bakit? Kasi ang sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga tao nalalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapigatian. Nalalayo sa pananampalataya. Listen, if you earn a lot of money in your life, tignan mo, check mo, better to check kung ikaw, kapag ka kumikita ka, hindi ka nalalayo sa Panginoon. Pag nalalayo yung buhay mo, ibig sabihin yan, it is the root of evil. Amen. Na kapag yung perang kinikita mo, nagpapalayo sa iyo sa Panginoon, it is the root of evil. Amen. Ang ano mangyayari yan? The product of the root of evil, of money,
money into your life is what? Nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Yun yung magiging bunga. Yun yung magiging product ng iyong pag-ibig sa salapi. Amen. So tingnan niyo po, ang tinuturo ng Lord is not to love money, but to love the Lord our God. Bakit? Kasi malalaman mo na kapag ka love the Lord our God, mayroon kang contentment na kahit wala kang pera, na alam mong marami kang babayarin, there is always peace in your mind. Amen. Bakit? Kasi you have faith, true faith in Christ Jesus. Hindi nawawala, hindi nalalayo sa pananampalataya. Kaya paano ka masasadlak sa kapigatian? Amen. Never. Sabi ng Lord, at ang sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay at, ano sabi dito, hindi mapapahamak. Kapatid sa Panginoon, kaya tayo napapahamak eh. Because the Lord of our agenda is not God. Kaya nga dapat, sa lahat ng agenda, lahat ng mga pinagkakagawa mo, lahat ng pinagkakabala mo, dapat makikita mo si Jesus yung ulo ng lahat ng ginagawa mo. Amen. Amen. Hindi po pinagtatrabaho tayo, okay na yan. Makakabuti yun. Hindi ganun po yun. Better check na itong pinagkakakitaan mo to, hindi naglalayo sa iyo sa Panginoon. Pag nilalayo ka sa Panginoon yan, I tell you, He is not the Lord of your agenda. Amen? Amen. Siyempre, maraming hindi sasang-ayon yan. Kasi nga, perverted intellect. Okay, ipapakita ko po sa inyo kung bakit ang dami ng mga Kristiyano ngayon, even Christian who listen already to the words of God, but yet still, hindi sila naniniwala. Malaki po yung impact ng perversion pagdating po sa atin. Even in our spirit, even in our God, sometimes we create the image of our own God in our mind. Minsan tayo na yung gumagawa ng sarili nating Diyos. Kanina, pinapaliwanag ko nga sa kanya eh. Sa kanila po kanina eh. Sabi ko, the God of mercy into other person is not the God of mercy of the other person. Amen. Hindi po siya nakakuha siya ng habag sa Panginoon, ay makakakuha na rin siya ng habag. We have different person. Amen. So, ganito po yan. Tanungin mo bakit siya nakakuha ng habag sa Panginoon. It is because he humbled himself to the Lord. Amen. Kaya paano makakakuha ng habag sa Panginoon kung ang taas-taas ng pride mo? Kung lumalaban ka sa Panginoon. Amen? Naintindihan mo natin? Amen. He is the Lord of mercy. His mercy endures forever. Hindi po talaga nauubos yung habag at biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya nauubos yung habag ng Panginoon dahil ikaw ang umuubos. Amen? Ina-abuse natin yung mercy of God eh. Hindi natin sinusunod kung ano yung process para makuha natin yung mercy ng Lord. Amen. Amen. Christ must have preeminence in our lives. Kailangan siya yung nagiging supreme sa buhay mo, not you already. Amen. Hindi na ikaw yung laging parang supreme ka palagi. Sana kung laki ni kayo. Super ba yun? Na, kailangan ang Diyos ang preeminence sa buhay po natin. Siya po yung pinakamataas. Siya yung nasusunod sa buhay mo. He is supreme. He is sovereign into your life. Not you. Nakapagkabiruanan ka ng Panginoon, oh, sandali, lumilihis ka na, lumiliko ka na, kakabig ka na ngayon sa Lord. Babalik ka na. Kaya nga yung mga taong ang bilis makabalik sa Panginoon, ibig sabihin niya, God is the supreme of our life. Amen. Kapag halimbawa natisod ka, nadapa ka, makikita mo bumabalik agad ang bilis sa Panginoon mo eh. Because the preeminence of God was there in Him, in His life, nandun active. Yung pagiging supreme ng Lord, yung pagiging makapangyarihan ng Lord, yung pagiging tagapanguna ng Lord sa buhay niya. Pag nadapa siya, nag-tempt siya, natukso siya ng diablo, makikita mo isang tulong lang sa kanya ng kaaway, tayo, balik agad sa akin. Makikita mo, easily nandun siya, nakakabalik siya agad sa Panginoon. Hindi yung pinupuntog siya isang linggo, 2 linggo, isang buwan, isang taon na pinupuntog pa rin ng kaaway. Hindi makabalik sa Diyos. Bakit? Kasi hindi niya nakuha na ang Diyos ang naging supremacy ng buhay niya. Hindi ang Diyos ang naghari sa buhay niya.
Kaya nga, binibigyan na siya ng solusyon sa mga problema niya. Hindi niya pa rin makita yung solusyon na yun dahil hindi si Jesus ang supreme sa kanyang buhay. Amen? Amen. Amen? Amen. Dapat si Jesus ang higit sa lahat at sumasa lahat. Amen? Colossians chapter 1 verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang pangalay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Kanino dapat siya nangunguna? Sa'yo, sa atin lahat nangunguna ang Panginoon. Amen? Hindi yung kaibigan mo, hindi yung boss mo, hindi yung asawa mo, hindi yung lolo mo, kundi ang Diyos ang dapat nangunguna sa buhay natin. Remember that God is the creator of heaven and earth. Hindi yung kaibigan natin. Ang Diyos yung nag-create ng lahat ng bagay. So, ibig sabihin is sa Supreme God. Amen. Kaya nga dapat siya yung maging ulo ng bawat isa po sa atin. Pag sinabing head, siya yung nasusunod. Amen. Kaya kung papansinin nyo, ito si kamay, kaya gumaganyan yan. Dahil ito yung kinokomand ng ulo. Amen? Hindi si paa ang nagkokomand niyan. Amen? Intindihan niyo po? Kaya ang ulo ng iglesia, ang ulo ng isang Kristiyano ay si Kristo dapat. He is the supreme. Amen? Ikalawa, bakit po nagiging nahuhulog into perversion, ito pong mga tao? They forgot God's provision. Una, nakalimutan po nila yung position kung saan nila ilalagay sa buhay nila ang Panginoon. Ngayon naman, nakalimutan nila na ang Diyos ang biyaya sa lahat ng bagay sa buhay natin na dapat natin pasalamatan. Sabi dito, neither were they thankful. Kahit kilala na nila ang Diyos, hindi pa nila pinasasalamatan. Alam niyo, mamalit kayo nandito ngayon. Mamalit tayo na nandito ngayon kasi marunong tayo magpasalamat. One way of thanking God into our life is to worship Him. Amen. Maraming bagay na pwede natin pasalamatan ng Panginoon. Even in our substances, we can thank God. Even in our own life, in your time, in your treasure, in your talent, we can thank God. Pero hindi po magawa ng tao yun. Kaya nga sabi dito, kahit nakilala na nila ang Diyos, hindi pa rin nila pinasasalamatan ng Diyos. Romans chapter 1 verse 21. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan lang. Parangalan mo sa buhay mo ang Diyos. Huwag mong ibigay ang karangalan kay Satanas, ibigay mo ang karangalan kay Jesus. Sa kanya lang. Use mightily your time. Use mightily your time. Use mightily your talent, your treasure, everything in you. Use it mightily for the glory of Jesus. Sa kanya mo ibigay lahat. Amen. Para hindi po maging balugtad yung buhay po ng tao, dapat nakalaan lagi ito para kay Kristo. Amen. Kasi yun yung right track natin eh. Yun yung tamang daan po natin patungo sa buhay ng walang hanggan. Yung hindi natin pinapahalagahan, yung ibang bagay, ang unang-unang pinapahalagahan natin ay ang Diyos. Alam niyo po ba napakadelikado na mayroon kang masigit na pinapahalagahan sa buhay ko dito sa mundong ito? Number one, yung trabaho. Yung trabaho natin, mas pinahalagahan mo yan kaysa sa Diyos, ililigaw ka niyan. Yung pag-aaral, pag masigit na pinahalagahan mo yan kaysa sa Diyos, maliligaw ka pa rin. Yung iyong pamilya, sometimes sinasabi natin, family first. Yes, tama po yan. Our first ministry in the Lord is our family. Ha? Pero hindi sinabi, the first in our life is your family before God. Hindi. Kundi, the first ministry of home accepting Jesus is our family. Ngayon, tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon. Pero, ang nangyari sa buhay natin, mas inuna natin itong mga bagay nito kaysa sa Diyos, which is wrong. Dahil the command of God, put God first into your life. Love God above all the things. Sa lahat ng bagay, na meron dito sa mundong ito, unahin mo ang Diyos, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Amen. Amen. Kaya kung tayo po mismo, we contradict the command of God, I tell you, anong nangyayari doon? Naging baluktot na yung pag-iisipan natin.
Maraming kaisipan po na napalugtod na po ng sistema ng kabulugtutan na umiiral sa mundo ito. Don't you ever know that He is the one who give everything in you? Ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay niyan. Ang Diyos nagbigay sa inyo ng asawa. Ang Diyos nagbigay sa inyo ng anak. Ang Diyos nagbigay sa inyo ng trabaho. Ang Diyos nagbigay sa inyo ng karunungan para makapag-aral ka. Or are you questioning God about all these things? Questioning pa ba natin ang Lord? Oh, totoo ba? Ang Diyos ba talaga ang naghanap sa akin ng trabaho? Ang Diyos ba talaga nagbigay sa akin ng karunungan? Bakit ako kumikita ng malaki ngayon? Are you questioning Him? Come on. Dapat na maintindihan natin na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa buhay na ito. Kung hindi ka nga naiit ng Lord, nandiyan ka ba? So, karapat-dapat lamang na ibigay natin sa Kanya ang pagpupuri. Kaya nga minsan, alam niyo, maraming tao nagmamalaki sa Panginoon eh. Akala kasi natin minsan, bunga ng lahat ng pagsisikap ng isang tao. Amen. Kaya tingnan niyo po ito ha. Pag hindi po tayo marunong mag-gratitude, magbigay ng gratification sa ating Panginoon, tingnan niyo, ano nangyayari? Nahuhulog ka, nasasanda ka sa pagparusa. Amen. Kaya sabi po ng Hosea chapter 2 verse 8 to 9. Basahin ko po sa inyo ito. Hindi niya kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkain butil, ng alak at ng langis. Sa akin ang galing ang pilak at ito na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Kaya babawiin ko ang pagkain butil na aking ibigay maging ang mga bagong alak sa kapanahunan nito. Babawiin ko rin ang mga damit at balabal na itinakip ko sa kanyang kahubaran. Later, alam niyo po ba, although ang Diyos hindi naman specifically binabawi sa iyong trabaho mo, binabawi sa iyo yung karunungan mo, binabawi sa iyo yung pamilya mo, alam mo kung ano yung binabawi niya? Ang sabi niya gano'n, pag hindi ka nagsisi at binalikan yung dating pag-ibig mo sa akin, pupunta ko yan at aalisin ko sa iyo ang ilaw. And what is that? The Spirit of Christ Jesus. Kaya kung minsan lalo nagka-perverted na yung isipan ng tao at hindi na maintindihan yung tama at mabuti, yung kaligtasan at kapahamakan, hindi na nila maintindihan ang kahalagahan ng langit at kapahamakan sa impyerno, hindi na nila maunawaan. Bakit? Kasi aliwas na yung kanilang isipan. Amen. Amen. Nakalimutan nila na ang lahat ng bagay na meron tayo sa buhay na ito ay galing sa ating Panginoon. Amen. Kaya lagi po natin i-honor ang Lord sa buhay natin. Pasalamatan mo siya. Even in the times of your busyness. Kapag makinig po tayo, marami po sa atin, mga busy tayo. Kaya hindi na tayo makapagbigay ng time sa ating Panginoon. Kung minsan yan na lang po yung nagiging alibay po natin. Maintindihan ako ng Lord kasi busy ako sa trabaho. Kapag hindi tayo uunawain ng Lord doon. Ang Lord, naiintindihan na tayo eh. He gave His all understanding to us already. Nagkasala tayo, mapapahamak na dapat tayo dahil sa pagkaunawa ng Diyos sa buhay natin. Nagpapako siya sa krus, namatay, inilibing at sa ikatlong araw na buhay siya para iligtas ka. Ano pang understanding? Sa Lord ang hinahanap natin. Tinubos na tayo. Kasi sa kabila ng kagustahan ng ipagkagawa natin sa buhay na ito, niligtas pa rin tayo ng Lord. Kaya isang bagay na lamang gagawin natin, pasalamatan natin, papurihan ang Diyos sa buhay natin. And we honor Him whatever we have in our life. Amen. May buhay ka, may maganda kang kalusugan, may maganda kang pamilya, may asawa mo mabait, kahit nasa bahay pa yung asawa mo, papasalamat ka pa rin sa Panginoon. Mayroon kang trabaho, kahit na maliit yung kita mo, pasalamatan mo sa Lord. Have time to God. Have enough time and knowing God. Amen? Amen. Kasi kung minsan, know lang natin ang Panginoon eh. But not know Him well. Amen. Kilala mo lang ang Diyos. Kaya nga, sasabi po minsan natin, ano sinasabi natin? Basta kilala mo ang Lord. Hindi lang mawala sa puso mo ang Lord. Pag nawala ka doon sa mga pinag-uutos ng Lord, nawala ka na. Amen. Oo, sa isipan mo, huling mawawala ang Panginoon. Pero sa espiritu mo, lubusan na siya nawala. Amen.
Bakit? Kasi tinwist na yung isipan natin, mga maling kaisipan. Ingratitude affected their outlook and then their outlook. Na iba na tuloy yung pananaw natin. Yung mga pananaw natin na kuminsan, akala natin tama, yung pala yung balugtod sa Panginoon. Kapag alam nyo, kapag lihis na yung pananaw natin sa mga pagpapala, nawawala na yung mga bagay na pagkilala natin sa Panginoon. Kapag halimbawa, nararahuyo na tayo ng mga pagpapala ng mundo na ito, at nandun na lang nakatuon yung buhay po natin, nawawala na yung pagpapasalamat natin sa Panginoon at pagkakilala natin. Kaya nga po nagiging ingratitude na po tayo sa Panginoon. Kaya nga, ang tawag po doon is the path of perversion. Pag hindi mo na binabalik yung pasasalamat mo sa Panginoon, pag hindi mo na binabalik, especially yung buhay mo sa ating Panginoon, it is ingratitude to God, and that was a pathful perversion. Naintindihan po natin? Para maliwanag po, ano po, na buhay natin dapat ibinabalik natin sa Diyos. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Alam niyo po ba ng buhay po natin, hirap lang sa Diyos. Kaya dapat na ibalik natin ito, mong akuin ito. Hindi sila. We are brought into the highest pay. Pinili tayo ng Panginoon, binayaran tayo, tinubos tayo sa malaking halaga. Kaya yung buhay mo is no longer yours. I've been crucified in Christ. My life is no longer I, but Christ is in me. Siya na dapat yung nasa buhay mo. Kaya kung ano na yung gusto ng Lord, yun na din dapat nasusunod sa buhay natin. Sabi mo ng Deuteronomy 32 verse 15, ngunit na sila'y mabusog o unlad ang buhay, sila'y naging panalo, ang Diyos tinaligdan, hinamak nila at itinakwil ang kanilang tagapagligtas. Kaya hindi nila napapansin, basta ako, kumikita ako, okay lang, basta hindi lang, kahit hindi na ako nakakapag-church, okay lang yun. Ingratitude. And you turn your way into perverted path. Di mo alam, bigaw ka na. Trabaho ka ng trabaho, aral ka ng aral, pamilya ka ng pamilya, yung mga agenda mo, yung mga pinaggagawa mo, wala na sa Lord, ang layo na sa Lord. Wala na, nahulog ka na. You are separated already to God. Iwalay na pala. Pero siyempre, sa isipan ng tao, because it is already perverted, sa isipan niya nandun pa rin. Amen. Wala pag-claim yun, wala na, hiwalay na ako sa Lord. Wala na, lumayo na ako sa Lord. Wala pag-claim nun. Kundi ang claim pa rin ng tao, nasa puso ko pa rin si Lord. Mahal ko pa rin si Lord. Wala pagmamahal na hindi nagbibigay ng oras. Walang pagmamahal na hindi nagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang Amen. Dapat alam natin yan, mga kapatid sa Panginoon. Huwag tayong manilang ng iba't ibang uri ng mga aral na lumalaganap sa mundo na ito. Trust the words of God into your life. Magtiwala ka sa salita ng Diyos na nagsasabi ng buong katotohanan na para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. They became vain in their imagination. Kasi yung kanilang mga imaginasyon, ganun na kalalawak eh. Nasobrahan na, lumagpas na doon sa kalawakan. Amen? They took credit for all that God had given them. Sino na po yung pinararangalan nila? Kaya napapansin nyo? Hindi naman, to God be the glory. Ang nakalagay na po doon sa harapan ng bahay nila, tarpaulin. Graduate, yung anak ko. Doktor, abogado, engineer. Asan yung masasalamat sa Panginoon? They became proud of their supposed accomplishment. Parang proud na sila sa sarili nila. Galing ko talaga, oh. Pogi ko talaga, oh. Alam mo, kapag kami, natungpo kami sa may lupa, ano po, pag mag-init ang panahon, para lumakas ang hangin, ganun ginagawa namin. Sabi ko, di ba, ang ganda na lalaki ko. Di ba, ang pogi ko, no? Makita mo naman lakas yung hangin. Amen? O nakakuha yung idea, no? Lalo na mag-init ang panahon. Pagka naiinitan ka, sumigaw ka lang sa labas, ang pogi ko! Makita mo lalakas na hangin yan. Ang galing ko! Ang talino ko! Ako na! Makita mo lalakas ang hangin yan. You're supposed to be, do not be proud of yourself.
proud of Jesus. Amen. Dapat sa Kanya tayo palagi. Sa Kanya lahat ng papuri, lahat ng glory, sa Kanya palagi. Pride darkened their heart to the light of light. Yun yung nagbumalot ng dilim sa liwanag na inilagay sa atin ni Kristo. They became self-centered. Yan. Kapag wala ka nang tinitignan sa sarili mo na naman. Ang ibig sabihin yun, it was already darkened. Nadiliman ka na. They should have been Christ-centered. Dapat si Jesus pa rin po palagi. Alam niyo po ba yung pride? Pride shade your light dark. Yun yung nagsishade ng buhay natin eh. As supposed to be, we have the light of Jesus in our life. Pero dahil sa iyong pride, sa iyong pagmamalaki, sa iyong pagmamataas, na halos hindi na natin mapasalamatan ng Panginoon, hindi na natin maibigay yung buhay natin sa Panginoon, hindi natin alam na tiliman na tayo. Kaya tuloy, hindi na natin alam kung ano yung tamang pag-iisip na nilagay ni Kristo sa ating kalisipan. Yung mga mali, ginagawa natin tama. Yung mga tama, ginagawa na natin mali. Ganun na po yung karaniwang kalagayan ng mga tao sa mundo po ngayon. It is already perverted in their mind. And last, number 3, bakit po nahulog ang tao dito sa perversion na ito? They forgot God's personality. Una, they forget God's position, they forget God's provision, and last, they forget God's personality. Hindi na nila kilala ang Diyos eh. Sa totoo lang. Kilala nila sa isipan nila, pero hindi na nila busang kilala ang Diyos sa buhay nila. What is the personality of God into you right now? Professing themselves to be wise, then they became fools. Ano po yun? Sabi nila, sila nag-aakala ng matatalino, subalit hangal pa lang. Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag mong ipagmalaki, magaling ako, mahusay ako sa eskwelahan, magaling ako sa negosyo, sa trabaho, sa kung anong bagay. Pasalamatan mo ang Diyos. Kung naging magaling ka doon, dapat yan ang magtulak sa iyo, papunta kay Kristo. Amen? Kung magaling ka sa trabaho, galing ka sa trabaho, kailangan ibalik ko ipasalamat sa Panginoon kasi siya yung galing ko eh. Siya yung husay ko, siya yung karunungan ko, siya yung lakas ko sa buhay na ito eh. Hindi ko magagawa yung mga bagay na yun kung hindi dahil kay Kristo na nagaloob sa akin ang kalakasan, karunungan ng lahat ng bagay. Kaya lahat yun ibinabalik natin sa Panginoon. And how come na ang isang Kristiyano nakakilala talaga kay Kristo lumalayo pa sa Panginoon? Do not only profess God in your life. Be wise. Kailangan maging matalino ka at ipakita mo sa ating Panginoon sa Kristo, Lord, dahil pinagtagumpay mo ako, pinagtagumpay ko na ito, inahanto ko sa iyo. Lord, dahil nakagraduate ako, ipagpag-graduate ko na ito, ihahanto ko sa iyo. Lord, dahil pinagpala mo ang buhay ko, ipagpagpapala ko ito, ihahanto ko sa iyo. Dahil ikaw ang saratan ng author ng lahat ng bagay nito sa buwan ko. Kaya nga kung minsan, takot-takot natin sa Lord eh. Pagbibigay ka lang ng isang araw sa Panginoon, hindi maibigay ng isang Kristiyano na nagsasabing, mahal ko ang Diyos. Siya nagpala ng buhay ko, pero hindi niya maibalik yung pasalamat niya sa Panginoon. Minsan na mas nililibot pa natin ang Lord dahil lamang sa mga bagay na ito. Ang Diyos ang nagpala sa iyo, pero yung nagpala sa iyo, ano nangyari? Kinalimutan mo. Yung pagpapala ang hindi mo mahaling kalimutan. Tignan niyo po ito. They questioned the Creator. They rejected the evidence of His creative plan. Kung makikita niyo po itong picture nito, it is the picture of nitong si Cain at ni Abel. Yung kanilang offering, yung offering po nitong si Cain was rejected by God. And the offering of itong si Abel ay accepted to God. Ano po ba ibig sabihin yan? Parang ganito po yan. Ang nangyari dyan. Minsan tayo po, katulad po nung kay Cain, naging under tayo itong material things. And they already forgetting God into our life. Kumagay, parang sinamba na natin yung kanyang mga nilalang. Kaya nga, kung mapapansin po natin dito, yung mga bunga ng panangin, na sinisimbolo nito is materialism. Amen? Yan yung inandog po ditong si Cain. At ito naman po si Abel, ang hinandog niya dito is yung pong inalay niyang what? Ha? Pakilakas. Pakisigaw. At alam niyo po ba kung ano po ang tinutukoy po dito? Jesus. He offered the good things
for the glory of our Christ Jesus. Amen. Now, ganito yan. Bigay ka ng bigay ng mga bagay sa Panginoon. Pero yung buhay mo, yung pamilya mo, yung anak mo, yung asawa mo, hindi mo maibigay sa Lord. Kung magbibigay ka sa Lord, make sure the priority of giving is none other but you itself. Ikaw. Magbigay ka man ng milyon-milyon, maghandog ka man ng milyon-milyon, kung ang buhay mo, ang buhay ng pamilya mo, ang anak mo, ang asawa mo, ang lahat ng mga mahal mo sa buhay, hindi mo maibigay sa Panginoon. That is not good for God. Amen? Amen. Amen? Amen. Ang Diyos hindi nalulungkot sa mga handog natin. Kaya nga sabi niyo gano'n eh. Nasusulang na ako sa inyong mga inihahain. Kapatid sa Panginoon, kasi ang gusto lang ng taong ibigay, yung part lang sa kanila. Hindi yung mismong sila. Amen? Amen. Naintindihan pa natin? Amen. Kaya nga mo, rejected yung ordering po nito si Cain kaysa doon sa kay Abel. Papapasin natin, nagandog naman si Cain ah. Bakit nireject ang Lord? Kung sa tao, it displeases. Already, amen? Yung bigyan ka ng kulay, yung bigyan ka ng karne, yung bigyan ka ng prutas, it displeases to that man. Pero kung sa Panginoon, ano ba yung nakaka-please sa Lord? Yung kaluluwa. Amen. Sabi ko sa katabi mo, kaluluwa mo, ang nakaka-please sa Lord. Kaluluwa mo ang nakaka-please sa Lord. Kaya nga, nagmamalaki ang tao eh. Kasi kung minsan, akala nila, nagpagbigay na sila sa Lord, sikat na sila eh. Pero ang hindi nila alam dito, yung sarili mo. Come on. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, last time, natuwa-tuwa ko kaya, praise God. Sabi ko, Lord, thank you Lord, sa mga lalaki ng church. Bakit? Kasi, pinagkatiwala nila yung sarili nila lakas. I know, Lord, that this strength coming from them is their offering to you. Alam niyo po ba natuwaan, Lord, doon? Kasi kita matutumaan, Lord, doon, kung yung sarili mo, ini-involve mo for the glory of God. Pinapagamit mo yung buhay mo sa Panginoon, hindi lang yung mga bagay sa buhay mo. Kung kaya mo ipagamit yung bagay sa buhay mo, dapat mas higit na ipagamit mo yung buhay mo. Amen. You must know the personality of God. Minsan hindi na natin kilala talaga ang Diyos eh. Akala natin ang Diyos nasusuhulan lang, okay, ito, suhul ko sa iyo. No, ano ba mahalaga sa Panginoon yung buhay mo? Amen. Amen. Gusto niya yung kaligtasan mo, kaya nga dapat tayo, hiram lang sa Diyos, maibalik natin sa Diyos. Amen. Rejecting the Creator led to idolatry. Kapag hindi reject na po natin ang Panginoon sa buhay natin, minsan sinasabi natin, I won't reject God. Hindi ko nire-reject yung Creator ko. Pero tingnan nyo, mas gusto natin yung mga bagay na kinreate niya kaysa sa Creator. Hindi ba? We had much time into the creation, but no time, less time into the Creator. Hindi po ba natin napansin yung mga bagay ngayon? Hello? Come on, nandiyan pa po ba tayo? Amen. Hindi po ba natin? Amen. Dami natin panahon sa creation ng Lord, pero sa Creator, less na less yung ating panahon. Amen. Sana maunawaan natin yun. They make images of people and animals, kaya nag-create na po sila. Kaya gumagawa na po sila, nakakapag-create sila. Idolatry, create other image of God into their intellect, sa kanilang isipan. They exalted the creations above the Creator. Kaya nga, kalimitan ang Diyos na nila yung mga bagay-bagay sa buhay nila. Example, yung kayamanan. Example, yung karunungan. Example, yung mga achievement. Yung mga successes natin. Yun na po yung pinagtayog natin sa buhay natin. At yun ay nagiging Diyos natin. Amen. Amen. Hello? Nandiyan ba po ba tayo? Amen. Praise the Lord. Idolatry takes the form of the age in which it exists. Ito ba yung nangyari po doon sa Exodus chapter 32 verse 1 to 4? Yung nainip na po sila sa pagbaba po nito si Moises nung umakyat po, nakipagkita po kay Yahweh. Ang tagal po bumaba po nito si Moises, kaya ano sabi po nito mga Israelita?
Aaron, igawa mo kami ng aming magiging Diyos na magiging tagapanguna namin. Tingnan niyo po ang ginawa po dito ni Aaron. Kung mapapansin po natin, ito po yung gintong kuya na ginawa po nila. Gamit yung mga ginto, yung mga alahas ng mga Israelita noon, nag-create sila ng guyang ginto na sinamba nila. At ang nilalarawan ng guyang ginto, ayan, bababasa niyo po dyan. Your career. Ano ba? Your family, culture, money, power, approval, fame, success, and a lot of things in our life. Kapatid sa Panginoon, that was idols that create them into their intellect. Yun yung nilikha ng kanilang kaisipan na Diyos nila. Kaya ngayon, ang tingin nila sa totoong Diyos, sa Creator, pagpapala. Ano tingin nila sa Creator? Kayamanan. Pera. Achievements. Success. Lord, pagtagumpayin mo kami, ha? Lord, payamanin mo kami, ha? Lord, pag-graduatein mo kami, ha? Lord, promotion sa trabaho. Hindi masama yun, eh. Pero you must know Him. The personality, the real personality of God into you. Para alam yun. Para hindi tayo magmalaki sa buhay po natin. Worshipping these things in ours, put your life into tombs. Malaking kapahamakan po yun. Sabi po dito, no, Exodus chapter 32 verse 1 to 4, nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita lumapit kay Aaron, sinabi nila, igawa po kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Ganoon ang kanilang mga ginawa. Kinuha nila ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Binuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis na guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito na ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Pinalitan na nila yung Diyos. What does it mean in our life? Natin, our focus is in Christ Jesus. Yung focus natin, yung isip, yung ating puso, yung ating mga gawa is for Christ. But now, naging ganito na rin po tayo. Kinagad na lamang po natin magpayaman, magpakarunong, magpakatanya. And then, yun na yung kinreate natin sa isipan natin na kung wala itong mga bagay nito, walang kwenta ang buhay. For without Jesus in our life, we are nothing. Pero sa mga tao na ngayon, na sinasamba na nila, yung kinreate nila, na pag-asa nila sa buhay, na kapag mahirap ka, walang kwenta ang buhay. Na kapag wala kang ginto, wala kang pera, wala kang bahay, pangit na ang buhay. Nakalimutan nila na mayroong Diyos na patuloy na shelter, kublihan, tahanan, kayamanan ng buhay ng bawat nilalang. Kapatid sa Panginoon, kung marirecall po natin yung sinabi ni Jesus, ano po, sa kanyang mga alagad, sa mga gusto sumunod sa kanya. Ang sabi niya, may pugad ang mga ibon, may lungga ang asong gubat, ngunit ang anak ng tao ni wala man lamang mapagpahingahan. What does it mean? Sometimes, in suffering, doon natin makikita si Jesus na mahalaga sa buhay natin. Kaya nga, sometimes, doon naman sa ating mga success, doon sa mga kayamanan, pagpapala sa buhay natin, doon natin madalas nalilimutan si God. Kaya mag-isip ka sa oras na ito. Ano mahalaga sa buhay mo ngayon? Yung maging mayaman ka, na hindi na si Jesus ang Diyos mo, at nakapag-create ka na ng ibang Diyos sa buhay mo, o yung simple lang ang bagay, buhay mo, pero ang naitataas palagi pa rin sa araw-araw na pamumuhay mo is God and Jesus. Mag-isip ka sa oras na ito. Kasi yung idolatry led to immorality. Kaya sumasama ang panahon natin ngayon. Obviously, lumalayo sila sa Panginoon. Kaya during the last days, ang tao po talaga magiging immoral. Yung magkakaroon po ng tinatawag na moral decline on the last days. Alam niyo kung bakit? Because of those idols. Doon na nakatuon po yung pananaw nila. Perverted path na
nila, ang buhay nila, kapag mayaman sila, marami silang pera, ligtas sila. Ang hindi nila alam, yun yung maglalagay sa kanila sa kapahamakan. At kaya ano nangyari na po? Dahil perverted na po sila, ito idolatry, sumama na po yung kanilang mga pag-uugali. Kaya ano po pumasok po sa kanila? Homosexuality became rampant, they became a slave to sin. Yan na po yung pinagmumulan po ng maraming kasalanan. At yan po yung naging sali ng pagkatumpok ng Sodom and Gomorrah. Amen. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tandaan mo, lalaki ka. Ang lalaki ay para sa babae, ang babae ay para sa lalaki. Pero dapat tama yung pagiging pagtanggap mo ng lalaki o babae. Yan ay dapat ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Marahil kung ikaw tinatamaan ka nito, pwede kang parang sa salamin bilang pagpapatotoo na dalawa lamang po talaga ang nilikha ng Panginoon. Sa matisod po kayo hindi, dediretsuhin ko po kayo. Kung sa tingin mo na ikaw babae ay lalaki, at ikaw naman lalaki ay babae, isa lamang po yung makakapag-prove nun. Huwag na perverted yung isipan natin. Umarap ka sa salamin, tanggalin mo lahat ng damit mo, makikita mo kung ano ka, babae ka o lalaki ka. Amen? Amen. Amen? Amen. Klaro po ba yun? Amen. So yung kaisipan na tama na nasa Panginoon, yun yung kanyang tinatahak na landas. Hindi tumatahak po yan ng landas na baluktot. Amen? Idolatry led them into evil of immorality, which means their pride. Kaya kung mapapansin po natin, di ba? Ang simbolo po nila ng mga homosexual is pride. Amen? Yung Amen. rainbow. Hello? Dito po nila binasi po yun. Kaya po, gano'n na lamang po yung kanilang naging logo nila, yung kanilang pagkakakilanlan. Ezekiel chapter 16, verse 49 to 50, tingnan mo ang mga kasalanan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay may pagmamalaking kayamanan at kasaganahan sa buhay, ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Tuloy natin. Naging palalo sila bukod doon, gumawa sila ng kasuklap-suklan na mga bagay. Nang makita ko ito, pinarusahan ko sila gaya ng inyong nalalaman. So, ibig sabihin, kung ganito yung kalakaran din po natin, sarili natin, tayo rin po ay mauuwi sa parusahan ng ating Panginoon. Amen. Yung sobrang greedy po natin sa kayamanan ng mundo, maglalagay po sa atin sa parusahan. Yung sobrang greedy po natin at nagkukos ng idolatry at naglalagay sa atin into pride, yan din po yung maglalagay sa atin into the horrible things in life, which is yung impyerno. Amen. Two paths stretch before us, to paradise or to perversion. Mamili ka sa oras na ito. Kung hindi mo ba itutuwid yung iyong isipan, yung iyong puso, yung iyong pananaw sa ating Panginoong Hesukristo, the fact that you will go is in the path of hell someday. Kaya nga, kung magpapatuwid tayo sa Panginoon, you will go into the paradise of God. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, marami pong mga Kristiyano hindi nyo napapansin, ayaw na ayaw silang itinutuwid. Then, mag-isip ka sa oras na ito. Kung ayaw mo nagpapadisiplina, kung ayaw mo nagpapapix, nagpapaayos sa ating Panginoon, tiyahin mo kung mapupunta ka pa doon sa paraiso na inilaan sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpili kay Kristo, which is the path to paradise. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po na maintindihan niyo po itong mga bagay nito. Huwag tayong mamalaya. Dahil if we had the knowledge and the wisdom that coming from God, we can easily understand all these things. At sabi ko nga po sa inyo, pag si Kristo nasa buhay mo, mabilis ka makakabalik sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na pinali sa iyo ng Panginoon, it will easily restored to you by Jesus. Because upon accepting Christ Jesus within us, kapag nandito na si Jesus sa puso mo, lahat ng bagay na nasira o hinasa at dinaya sa iyo ng kaaway, it can be easily restored by Jesus. Amen? Amen. Yun ay nasa sa pagpili mo na rin. Kahit na anong kasalanan mo, I tell you, we are not discriminating those homosexual in this church. Gusto ko lamang pong iklaro sa inyo. Baka mamaya mayroong mga homosexual dito eh. Mayroong mga lesbian dito, mayroong mga gay dito sa church na ito. Hindi ko po kayo discriminate. I want you to learn or to know the truth.
Dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal kami ng church na ito. Kung nandun ka man sa ganong kalagayan, gusto ko malaman mo, kaya ko sinasabi sa iyo ang katotohanan because we love you as God loves you. Kaya sabi nga ng Lord, love your neighbor as you love yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pag-ibig mo. Kapatid sa Panginoon, hindi kami naglingkod sa Panginoon para lang i-discriminate yung mga makasalanan, para i-discriminate yung mga bakla, para i-discriminate yung mga tomboy. Hindi po kami naglingkod sa Panginoon para ganun lang. Kundi naglingkod kami sa Panginoon to tell you the truth para mapamaligtas lahat tayong mga makasalanan. Hindi lamang po yung mga homosexual, kundi maging yung mga makasalanan na until now, meron pa rin po siya mga ginagawang kasalanan. Let us all come before the Lord our God. And let us be changed and renewed and walk according to the path that given to us by Jesus towards the paradise. Tayo po lahat magsitayo. Mahal tayo ng Diyos. Ang ayaw ng Diyos na tayo po ay maliko sa mga lakad po natin sa buhay na ito. And if you are willing to be changed, I wanted to tell something into you. Stay in this church. Stay in Christ Jesus. Huwag kang magagalit. Kung willing ka na ipatuloy talaga yung buhay mo sa Panginoon at mabago at maligtas, keep your life close to Jesus. Huwag kang bibitiw sa Panginoon kahit nasasaktan ka. Kahit natatamaan yung pride mo, yung ego mo, yung mga nalalaman mo, kahit nasasagasangan yan. At sabi ng Lord, nakilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. At kung sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, mayroong lingkod na ginagamit sa iyo ang Panginoon, magpasalamat ka ng todo sa Panginoon. Because as you know, and God also wanted you to know na ito mga lingkod na ito, hinihiram ng Panginoon yan para magturo po sa atin. At para sabihin po sa atin ang katotohanan. They choose by God to handle your spirit. They choose by God to direct you into the right path. Alam niyo, hindi po sila gagawing tagapag-aral, tagapagturo ng salita ng Diyos kung hindi po sila nararapat. At gusto ko na malaman po ninyo, only the truth in Christ Jesus will set us free. Pag tinanggap mo yung katotohanan na yun, and you must humble yourself before the Lord and before the teaching of God into your life. Kapatid, gusto ko malaman mo, yung kaligtasan ay nandiyan na sa buhay mo. Huwag niyo sana ipalagay na dahil nagsasalita kami mga tagapaglingkod ng mga bagay na ito, ay niyuyurakan na namin ang pagkatao po ninyo. Ito ba isang pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi po ito pamamahiya. Hindi po ito para saktan ang kalooban mo, kundi para gisingin tayo sa katotohanan na ang ating mga lakad ay patungo na sa kapahamakan. Tayo ay kinakabig ng Diyos para tayo po ay managay sa lugar na kung saan tinatawag na buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, buksan mo lamang po yung Espiritu mo at mauunawaan mo. Because I know the Holy Spirit is right beside you, that is willing for you to give your understanding about these things. Kung papahintulutan mo lang ang banal na Espiritu ng Diyos na ipuunawa sa iyo yung mga bagay na ito, mauunawaan mo lahat ito at magiging maayos ang buhay mo at magiging ligtas ka. God said already your salvation. May kaligtasan na tayo lahat. Only tagapin lang natin ang tagapin ng mga pagkagawin ng Diyos sa buhay na ito. Tagapin lang natin ang tagapin lahat ng disiplina, sapagkat lahat ng pagdidisiplina ng Panginoon ay para sa kanyang mga minamahal na anak. At kapag itinuring kang anak ng ating Panginoon kataas-taasan, ang ibig sabihin niyan, nakahanda na sa iyo
ang kaharian para makasama natin ang kapiling si Jesus Cristo sa buhay na yan. Purihin mo ang Panginoon Yesu Cristo ang kasalumanan. Let's give Him our gratitude to Jesus. Let us praise Yahweh, our Father in heaven. Let us give praise to the Holy Spirit. Pagkakit sa tayo. The recognizing His holiness. Tanggapin mo si Yesu Cristo sa buhay mo. May isang bagay ako na nais na gusto ko na kayo po mismo voluntarily, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay isang tomboy o isang bakla, come on, let me pray for you. Aminin mo sa Panginoon para ipatawad sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, and it will lead you into the right way. Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. Inaaniyahan kita dito sa harapan na ito. Meron ka mga mabigat na pagkakasala. Meron kang false identity. I invite you and I will pray for you. Papanalangin kita. Kung alam mo na yung espiritu mo ay lumalaban pagdating sa mga bagay sa Panginoon, this is an opportunity. Alam niyo po ba yung sinabi ni Santiago? The prayer of a righteous man is powerful and effective. Kapatid sa Panginoon, huwag ka mahiya. Alam niyo po, anong araw, nung time na ako po yung bago pa lamang lumalapit sa Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, dami kong kayabangan. Yabang ko, maging sa mga lingkod ng Diyos, piling ko masikip ako sa kanila. Pero alam niyo po, nang naturuan ako, I really humbled and shamed sa mga taong na ito na ginamit ng Panginoon. Sabi ko, Lord, nakakaya pala ako sa harapan nila. Sinukat ko yung pagiging lingkod nila. Na sa pagkaakala ko na nakabasa lang ako ng Bible, akala ko masigit na akong nakakaalam ng mga bagay. Alam niyo po, nirepent ko po sa word po yun. And I choose to be humble before the Lord. At alam niyo, doon po gumalaw sa buhay ko ang Panginoon. Doon niya ako tinuruan na magkaroon ng humbleness in my spirit. At doon po ako nakamalayan, nagkaroon ng kalayaan na ilapit ang buhay ko sa Panginoon. Lahat ng mga bisyo mo na wala, lahat ng mga masamang ugali mo natanggal. Even though I'm not perfect, pero still, I experienced the greatness of God and the goodness of the Lord is upon my life at that time. Na-receive ko yung kaluwalhatian ng Panginoon. Ngayon, sa oras na ito, kapatid, huwag ka mahiya na ilapit at idulog sa Panginoon yung kalagayan mo. Kung nahihiya ka man, sana dumating po yung pagkakataon na magkaroon ka na lakas na loob na ilapit sa Panginoon yung mga bagay na yun. I will pray for you. Ama naming Diyos, bilang katiwala mo ng iyong mga salita at pagpapalang spiritual, iniludulog ko sa iyo, Panginoon, ang babaeng ito. Ano man yung mga bagay na nagawa niya sa iyo, God, magawain mo po siya. Sapagkat ikaw ang may kapangyarihan sa langit at lupa na mag-alis at maglinis na lahat ng aming mga pagkakasala mula ulo hanggang talampakan. And by the blood of Jesus, she will cleanse already. You will cleanse her life eternally. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapakumbaba ng tao ito sa iyong pananampalataya. Pagpalain mo po siya, Panginoon, at gamitin mo po ang buhay niya. Nagyan mo po siya ng espiritu ng kasipagan, espiritu ng kababaan,
Espiritu, Panginoon, na handang magpagamit ng kanyang buhay alang-alang sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa buhay ng tao ito. Pagmanahan mo siya. In Jesus' name. Ama naming Diyos, patuloy ko pong idinudulog sa iyo ang lalaking ito. Alam ko, Panginoon, your purpose is great enough, O God, to know by this man. Naniniwala ako, Panginoon, na tinawag mo siya. At naniniwala ako, Panginoon, sa layunin mo sa buhay niya. At ano man yung mga bagay na pagkakasala niya into the darkness, O Lord, hinahayag niya ngayon sa liwanag sa harapan mo, Panginoon. I ask for the forgiveness of his sin, O Lord. Pagawarin mo po siya, tinisin mo po siya sa lahat ng mga nagdaang kasalanan sa kanyang buhay. Salamat sa buhay niya, O God. Mightily, gamitin mo po siya in Jesus' name. Hallelujah. Maraming Diyos, patuloy kong idinudulog sa iyo ang mga kabataan ito, Lord. Ano man yung mga bagay, Panginoon, nakita niyo sa kanila mga bagay na naging bunga ng pagkakasala nila sa murang edad nila, O God. Kaya kung itong Diyos, Panginoon, na patuloy na umibog ng kanilang buhay, Panginoon, upang magkaroon ng pamanalan, pagsaayos sa kanilang mga espiritu, upang maging maayos sila sa pagharap sa iyo, Panginoon, at paglilingkod nila, O God. And the greatness of you, Lord, will be flow upon their life, O God. Sa murang edad nila, Panginoon, ipapahayag mo ng todo, Panginoon, ang kaluwalhatian mo sa kanilang buhay, O God. At marapat lamang, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mauna sa kanilang lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang maraming Diyos, patuloy kong idinudulog sa iyo ang babaeng ito, O God. Kaya mo na ikaw ang Diyos, Panginoon, na paparakalan sa kanyang buhay. Ano man yung mga pagkakasala niya, Panginoon, from the past, O Lord, Panginoon, hayaan mong itulong ko sa iyo, Panginoon, na patawarin mo po siya, Panginoon, sa lahat ng karumihan mula ulo at talampakan, Panginoon. Hayaan mong ikaw ang Diyos, Panginoon, na lubos niya pangkilala at mapaglikuran at mapaglalaman ng kanyang buhay. Patatagin mo po siya, Panginoon, at higit sa lahat, taglayin niya ang Espiritu mo, Panginoon, na magbibigay sa kanya ng pagkalakasan upang mapaglikuran kanya habang buhay. Salamat ang ilang Diyos sa iyong kapurihan, Jesus' name. Father, I pray for the life of this woman, O God. I ask you mightily, O God, in your presence, in your mighty Lord, hayaan mo na ikaw yung Diyos, Panginoon, na mapagtulugan niya, Panginoon, ng anumang bagay, Panginoon, na gawa niya pagkakasala sa iyo. Noon pa man hanggang ngayon, Panginoon, alam ko, Panginoon, ipapatawad mo ito sa kanya, O Lord, because of her humbleness to you, O God. Ipinapakita niya sa iyo, Panginoon, na ikaw pa rin din Diyos na makita ka sa kanya, O God. Mighty Lord, ugasan mo po siya, ng iyong mananalo mo mula ulo at talampakan. Then I pray, O Lord, that she receive the goodness and the greatness of your forgiveness upon her life. Salamat sa buhay ng tao ito, pagiging mo mighty in Jesus' name. Ang manaming Diyos, I pray, O Lord, sa aming mga kapatid na ito, Panginoon, nandito sa iyong harapan ngayon, O God. Lord, mightily, O God, isinusubo nila sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga pagkakasala, lahat ng karumihan, lahat ng mga kasalanang lihim, O God, na nagagawa nila sa dilim, O God. Inihahayag nga nila, Panginoon, sa iyo sa liwanag, O God. And I pray, Lord, give them forgiveness, O God. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na mag-imbangan ito sa kanilang buhay, Panginoon, ay ang kanilang kababaang loob ng pagtingkurang ka, maitigil, Lord, at maibigay nila ang kanilang buhay para sa iyo, God. Upang sa ganon, Panginoon, maibalik nila ang pasasalamat nila, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo sa kanilang buhay, maging sa bawat isa namin, O Lord. Kaya kung ikaw ang Diyos, Panginoon, na mapaglapitan nila ng mga bagay na ito. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga tao na ito na lumapit sa iyo sa harapan na ito, Lord. Pagpapatunay naman po ito, Panginoon, ng kanilang kababaan loob at pangingin ng tawad, pagsuko ng kanilang buhay sa harapan mo, Panginoon. Ibigay mo po sa kanila, Panginoon Jesus, ang pagpapatawad na ito, Lord. Sabi mo, Panginoon, sino man nagtapakumbaba sa iyong banal na harapan, ay itataas mo, Panginoon Jesus. Salamat sa kanilang mga pagtapakumbaba, Lord. Salamat, Panginoon, sa kanilang paglapit
pag-ibig at pag-amin sa kanilang mga kasalanan. Salamat sa kanilang buhay, Lord, na napapakinabangan mo, Panginoon. Buhay na kung saan nilalaan sa iyo, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Gabayan mo po sila ng liwanag mo, Lord. Gabayan mo po sila, Panginoon, ng kapangyarihan mo, God. At ilayo mo sila, Panginoon, sa anumang kapapakaman ng buhay na ito, Lord. At ikaw ang Diyos na maging kalakasan nila ngayon at sa mga darating pang panahon, O God, na pagtahak nila sa mundo ito, Lord. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Sa iyo po namin ibinabalik ang kaparihan ito in Jesus' name. Amen. Amen. Sa bawat orasan, panahon, Panginoon. Yes, praise the Lord. Salamat po siya. Sa napakagandang bagay na ginawa niya sa buhay mo. Lord, kasi kapag sa buhay ay marami na hihiga sa inyo na ipagtapat sa Panginoon ang mga kasalanan. Every one of us sin to God. Lahat tayo nagkasala sa Panginoon and is willing to forgive our sin. Sige, ipagtapat mo sa Panginoon ang mga kasalanan mo. Sa'yo lahat ang Hallelujah, glory to Jesus. buong buhay ko ikaw ang may-ari. Salamat po sa iyo, Panginoon. Walang Sa lahat ng itong ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, O God. That you may happy, O Lord. Na alam ko, Panginoon, na lahat ng kahirap gawin ng isang tao na hindi kumikilala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagtatakumbaba sa mga kapatid namin, O Lord. That the Spirit of you, O Lord, is with them. Thank you, Lord, for that Spirit. Salamat, Panginoon, sa kagahayatan ng mga Spirit sa buhay ko ikaw ang may-ari. Walang ibang may-ari. Sige tayong manalangin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Diyos sapagkat sino tayo sa kanyang manalaharapan. Pero patuloy niya tayo ginawaran ng pagpapatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala. Ano mang kasalanan nagawa natin sa Kanya, alam natin na ipapatawad ito ng Panginoon. Kung tayo taos puso, nagpapakumbaba, na lumalapit at nagsusuko ng lahat ng ating mga pagkakasala. Salamat sa dakilang Diyos na ito. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo at sa tulong ng banal na Espiritu mo, Panginoon, na siyang nagtulak sa amin upang makalapit sa iyong kabanalan, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat napakaganda ng mga bagay na ikinararanas mo sa mga taong lumalapit sa iyo, O God. Salamat dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala, ng pagpapatawad at paglilinis sa lahat ng aming mga pagkakasala, Lord. Salamat dakilang Diyos. At patuloy mo kami nilalapit ng todo sa iyo, O God. At dalangin po namin, O Lord, na hindi na kami malayo pa sa iyo, O God. At ilayo mo po kami sa lahat ng tukso, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng kabigatan. Ilayo mo po kami lahat, O God. At ayaw mo, Panginoon, na ikaw yung Diyos na maging kagaanan namin, liwanag sa buhay na ito, sa aming landas ng katotohanan na itinuro mo sa bawat isa amin, O God. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ingatan mo po ang bawat isa, Lord. Palakasin mo po, Panginoon, ang aming mga espiritu. Palakasin mo po, Panginoon, ang aming mga kalooban, O God, upang makapagpatuloy kami ang paglingkuran na, Panginoon, ang buong puso, buong lakas at tubusan, O God. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord.
Maging pagpapala kami sa bawat isa, O God. Maging kalakasan kami, Panginoon, sa church na ito, Lord. At maging pagpapala kami, Panginoon, sa iyong mga gawain, O God. Maraming salamat po, O God. Use us mightily, O God, para na sa ganon, maibahagi namin, Panginoon, ang salita ng kaligtasan sa maraming kaluluwa na labis na naghahanap sa iyo upang sila'y makatanggap rin ng Panginoon ng paglapit mo sa kanilang buhay. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa church na ito, Lord, na ipinagkatiwala mo po sa amin, O God. Lubos kaming nagagalak, Panginoon, na Lord, maging kaisa kami, Panginoon, at maging kalakasan kami ng church na ito, O God. Maraming salamat po, Lord. Panginoon, inihiling namin na idaloy mo ang pagpapala sa bawat isa. Idaloy mo ang pagpapala sa bawat church na ito, Lord. At hayaan mong ikaw yung Diyos, Panginoon, na Lord, na mapasalamatan namin ang lubos, O God. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagsama mo, pag-iingat mo po sa aming mga buhay, O God. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, sa iyo po namin, Panginoon, patuloy na pinapahawak ang aming mga buhay at sa aming pag-uwi at sa aming mga pupuntahan. Maluwalhati mo po kami, Panginoon, na ihatid at ibalik ng maluwalhati sa aming mga tahanan, O God. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyo po namin, Panginoon, maluwalhating ibinabalik ang lahat ng paboring pagsamba sa dakilang pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Glory to you alone. Salamat po.